paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, inatake sa puso si Aling Lourdes na ikinataranta naman ng mag-asawang Minda at Gary. Agad nilang pinuntahan ang bahay ni Samuel para humingi ng tulong. Ngunit nabigo sila dahil imbes na tulungan, itinaboy sila ni Rhoda. Galit naman si Gary, kaya't minabuti nilang isugod na lamang ang ina sa ospital. Gabi, isasara na sana ni Rhoda ang pintuan ng kanilang bahay nang biglang sumulpot ang isang lalaki, si Gavino, at hinanap ang kanyang asawa, si Letlet. Habang mahimbing na natutulog, dinalaw ito ng isang masamang panaginip. Narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang manggagamot sa isa na namang gabi ng lagi.
umaga ka na umuwi. Kumusta ang lakad mo? Nagawa mo ba yung sinasabi nung si Don Gavina? Nagawa ko. Alam mo, Samuel, hindi ko alam kung tama ba yung narinig ko sa kanya kagabi na gusto niyang patayin mo ang kanyang anak. Hindi kaya buhayan ang ibig niya sabihin? Tama ang narinig mo, Rhoda. Pinatay ko ang anak niya. Ano? Pinatay ko ang halimaw. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Naku, ayoko ng ganyang biro, ha? Tama na yan. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinabi ko. At hindi lang siyang pinatay ko, kundi pati na ang kanyang ama. Samuel! Ano nangyayari sa'yo? Ay, Ha? ang Bakit? ulo ko. Masakit. Parang binibiyak ang ulo ko. Samuel! Ano ba? Ano? Ay, ano nangyayari sa'yo? Bakit ganyan? Ano yan? Bakit meron ka? Oh, Diyos ko! Hindi! Ilang araw na daw na hindi nang gagamot si Samuel, Gary. At hindi rin daw ito lumalabas ng kanyang kwarto. Baka binawi na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Baka pinarusahan na siya sa kanyang ginawa. Huwag naman sanang mangyari yun. Ano? Minda, tama lang na mangyari yun sa kanya. Dahil hindi na tama ang ginagawa niya. Baka nakalimutan mo na ang ginawa niya sa atin. Muntik nang mamatay ang inay dahil sa pagbabaliwala niya. Hindi lang mag-asawa. Gary, hindi man niya tayo natulungan. Marami naman siyang napagaling na ibang tao. At saka, magaling na ang inay. Kaya dapat kalimutan na lang natin kung ano man ang nangyari. Kaibigan mo naman siya, hindi ba? Noon yun. Hindi na ngayon. At saka, bakit ba parang kinakampihan mo pa ang walang yang yun? Ay, hindi naman sa ganun. Kaya lang... Tigilan mo ako, ha? Ayoko nang pag-usapan pa yan. Pero... Tama na. Pwede ba? Huwag mo na siyang babanggitin pa sa akin. Dahil ayoko nang marinig pa ni pangalan ng walang kwentang yun. Kahit kailan. Samuel, bakit? Rhoda, nanginginig ang buong katawan ko. At nahihirapan akong huminga. At parang ang init-init ng pakiramdam ko. Bakit ganito? Samuel. Ano pa itong nangyayari sa akin? Hindi ako makagalaw. At parang ang bigat ng pakiramdam ko. At bakit ganito ang katawan ko? Punong-puno ng sugat. At may mga nanang lumalabas. Ewan ko, hindi ko alam. At ang ulo ko, bakit may tumubong ganito? Anong ibig sabihin ito? Marahil parusa yan sa'yo. At gano'n na rin sa akin. Magtapat ka nga sa akin. Anong gusto mong malaman, Rhoda? Saan ba galing ang kapangyarihan mo? Sa Diyos ba? O sa demonyo? Magsalita ka! Sagutin mo tanong ko! Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam, Rhoda. Pero, paano? Natatandaan ko. Minsan, nanaginip ako. May lumapit sa akin na magandang babae. Puting-punti ang kanyang kasuotan. At napakaamo na kanyang mukha. Sinabi niya sa akin
na mapalad ako at ako ang kanyang pinili. Inutusan niya akong manggamot ng mga may sakit na tao. Nagising akong punong-puno ng pag-aalinlangan. Pero sa puso ko, parang may nag-uudyok sa akin na gawin ko yon. Kaya ginawa ko. At doon ko napatunayan na yun ay totoo. At hindi yun isang ordinaryong panaginip lang. Dahil marami akong napagaling. Marami akong napasayang tao. Dahil sa kapangyarihang ipinagkaloob niya sa akin. Sinong babaeng yun? Hindi siya nagpakilala sa akin. Pero alam ko kung sino siya. Isa siyang anghel. At ang kapangyarihang ipinagkaloob niya sa akin ay galing sa langit. Kung ganun, bakit ka nagkakaganyan? Ito bang kabayaran ng mga ginawa mo? Ng pagsunod mo sa kanya? Muli siyang nagpakita sa panaginip ko, Rhoda. Ha? At nakita ko siya. Lumuluha siya habang nakatingin sa akin. Malayo siya sa kinalalagyan ko. Tinatawag ko siya. Pero pakiramdam ko lalo siyang lumalayo. At may biglang lumitaw sa harapan ko. Isang lalaki. Nakasuot siya ng itim na damit. At sinabi niya, siya naman. At patuya niyang pinagtawanan ang anghel. At humarap sa akin ng lalaking yon. Sinabi niyang gawin ko ang mga ibig ko para sa kanyang karangalan. At nagsimula yun ng ano? Nang magsimula tayong maningil sa mga tao at mamilit ng mga taong gagamutin. Hanggang sa bumuhay ako ng patay na naging isang halimaw. Samuel? Ibang-iba na ang naging pakiramdam ko. Malayo kaysa sa dati. Ang puso ko na minsan na naging malinis ay nabalot ng kasakiman. At ang lalaking yun sa panaginip ko, si Lucifer. Oh, Diyos ko! Tama, si Lucifer. Oh. Ang nangyayaring ito sa akin ay kagagawa ng demonyo. Ginawa ito sa akin ng bandarayang si Lucifer. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Galing, Itay? Sa labas, kinausap ko yung mga tao. Ano? Ang mga tao? Oo. At mamaya, sama-sama silang pupunta rito sa atin. Bakit? Hindi niyo dapat ginawa yun. E paano si Samuel? Hindi siya dapat makita ng mga tao. Siya ang dahilan kung bakit ko ginawa yun. Ha? Kailangan nating magdasal ng sama-sama para maagaw natin ang anak ko sa kuko ng kasamaan at ng kamatayan. Pero Itay, Hindi nila alam kung anong totoong nangyari kay Samuel. Lumapit ako sa kanila at nakiusap nang walang sinabing anumang dahilan. Ngunit hindi na ako nagdalawang salita pa. Pumayag agad sila, maliban lang sa isang tao. isang tao. Sino yun? Si Gary, ang matalik na kaibigan ng asawa mo. Ano? Malaki ang galit at hinanakit niya sa inyo. At sa tingin ko, siya lang ang tanging hindi makikiisa sa gagawin natin. Si Gary? Oo, anak. At siguro, mas makatutulong kung
kung ikaw mismo ang lalapit sa kanya, makiusap ka at humingi ng tawad ng bukal sa loob. Dahil naniniwala ako, makatutulong yun ng malaki para labanan natin ang kapangyarihan ng dilim. Pasensya ka na, Rhoda. Pero hindi rin kita mapagbibigyan. Huwag mo na akong isali sa kalokohan niyo. Gary, nakikiusap ako. Nakiusap din ako sa iyo minsan. Pero hindi niyo ako pinagbigyan. Kaya pasensyahan na lang tayo. Makakaalis ka na. Sige. Aalis na ako. Pero sana magbago ang isip mo. Hindi na magbabago ang isip ko. Kahit kailan, Rhoda. Dahil tuluyan ko nang ibinaon sa limot ang pagiging magkaibigan namin ng asawa mo. Gary, Ah, Inay, narinig kong pinag-usapan ninyo ni Rhoda kanina. Bakit hindi mo siya pagbigyan? alam niyo ho ang dahilan kung bakit. Hindi ho ba? Oo, alam ko. Ako ang naging dahilan ng sama ng loob mo kay Samuel. Hindi ba? Oo. Kung ganun, ako na ang nakikiusap sa iyo, anak. Kalimutan mo na kung ano man ang nangyari. Puntahan mo ang matalik mong kaibigan. Damayan mo sila sa kung anumang hirap na pinagdadaanan nila ngayon. Tumigil na ang malakas na ulan. Sana, ganyan ka rin. Pakawalan mo na kung ano man ang nasa loob mo. Patawarin mo na sila, anak. Nandito na silang lahat, Itay. Di pa ba tayo magsisimula? Wala pa ba si Gary? Hindi siya darating. Ha? Simulan na natin, nakakaya sa mga tao. Sige, ikaw ang bahala. Rhoda, Mang Julio. Gary? Gary! Buti na lang, hindi pa huli ang dating ko. Oy, Salamat at dumating ka. halika na. Doon na tayo sa nagkakatipong mga tao. Sandali lang ho. May ipakikiusap lang ako kung maaari. Ha? Anong pakiusap mo? Gusto ko munang makita at makausap si Samuel. Ha? Gary? Maari ho ba, Mang Julio? Rhoda? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Samuel? Gary, ikaw ba yan? Oo. Huwag mong bumuksan ng ilaw. Bakit? Pakiusap. Manatili ka lang dyan sa kinalalagyan mo. Huwag kang lalapit sa akin. Bakit mo binuksan ang ilaw? Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Sinabi sa akin ni Rhoda ang lahat. Alam ko na ang kalagayan mo. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Hindi ka ba natatakot sa itsura ko? Hindi. Ang sungay na tumubo sa iyong ulo
at buntot na tumubo sa iyong katawan. Ang mga sugat na yan ay bunga ng isang pagkakamali. Pero hindi pa huli ang lahat. Makababalik ka pa sa kanya dahil hindi ka pa ganap na nasasakop ng kadiliman. Alam kong may natitira ka pang kabutihan dyan sa puso mo. At yan ang magiging sandata mo labang kay Lucifer. Gary, Yan ang dahilan kung bakit hindi ka pa niya tuluyang nagiging alagad, Samuel. Magtiwala ka sa kanya. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Babawiin ka niya mula sa dilim at dadaling ka niyang muli sa liwanag. Tutulungan ka namin, Samuel. Tutulungan kita. Patali kong kaibigan. Gary. Ama, dinggin mo ang aming pagsusumapo. Panainigin mo ang liwanag laban sa kadiliman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ha! May sumigaw! Napakalakas! Saan galing yun? Itay! Huwag kang matakot, Rota. Tapos na ang lahat. Dadaig na ng liwanag ang kadiliman. Uy, tingnan nyo! May liwanag, oh. Nagkagaling sa itaas. Oo nga. Oo nga. Napakaliwanag. Tama kayo, Itay! Tama kayo! Rhoda, wala na mga sugat at sungay at ang buntot na tumubo sa akin. Alam ko, napatawad na ako ng Diyos sa mali kong ginawa. Ako man, Samuel. Nagkamali din ako. Naging sakim, makasarili. At labis kong pinagsisisihan yun. Ang mahalaga, nakabalik tayo sa Kanya. At nangangako akong magpapakabuti at tutulong sa mga tao sa abot ng aking makakaya. Pero, paano yan? Di ba sabi mo wala ka ng kapangyarihang manggamot? Paano ka makatutulong? Maraming paraan, Rhoda. Kahit ano. Basta sa ikabubuti ng lahat. At sana, may piliin pa ang langit na isang taong gagawa sa hindi ko napagtagumpayang gawin. Sana, bigyan niya tayo ng isang matapat at hindi makasariling manggagamot. Ayoko. Hindi ako. Gary. Ayoko. Gary. Wag. Gary, Wag gising. ako. Wag. Gary. Wag. Gising. Minda, Nananaginip ka. nanaginip ako. Oo. Oo nga. Nanaginip nga ako. Napanaginipan ko ang isang nilalang na puting-puti ang kasuotan. Ha? Napakaamo ng kanyang mukha. At kilala ko siya. Kilala ko siya, Minda. Isang anghel. Gary. Pero may nakita rin akong isang lalaki na nakasuot ng kulay itim sa di kalayuan. Nakatingin sa akin at nakangisi. Sinasabi niyang matutulad din daw ako sa nauna. At hindi ako magtatagumpay. Eh, yung anghel, may sinabi rin ba sa'yo? Oo. Gusto niyang manggamot ako ng mga taong may sakit.
Ikaw, kaibigan, may kilala ka bang mahusay na manggagamot? Naniningil ba siya? Pagmasdan mo silang mabuti, may tumutubo rin ba sa kanilang ulo at katawan? Kung mayroon, alam mo na kung ano sila. Mag-ingat ka. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang manggagamot sa isa na naman gabi ng lagi. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Jelamine de la Cruz, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog, Temyo, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. At sa direksyon, Leonel Benjamin. Gabi ng lagi.